dito. Tama po ba? Okay lang po ba? Makikinig tayo. 20 minutes lang po, mabilisan lang po. Papaliwanag po sa inyo kung paano gagawin natin sa negosyo. Sino nakatalikod? Alam mo ba yan? Assistant ako. Endorser. Okay. Una ko pong ipapakilala sa inyo, syempre, kailangan malaman nyo kung sino si B-Mobile. Ano po ba si B-Mobile? Si B-Mobile po ay isang Techno-Premier Incorporation Corporation. At syempre, kailangan malaman nyo kung sino ang nagmamayari kay B-Mobile. Sino ba yung nagmamayari behind kay B-Mobile? Si B-Mobile ba, hindi ko tuloy lang. Si B-Mobile ba, big time. Mga kaibigan, mga kapatid, behind kay B-Mobile, si Penta Capital po ang nagbibinan sa kanya. Sino po si Penta Capital? Si Penta Capital po, hindi po siya ating pamilya. Tama po. Hindi po siya sa ating pamilya. Narinig niyo na po ba si Penta Capital? Unlike sa ilang group of companies na nakikita natin, yung McDonald's, yung KNC, yung Suntiget, yung ABS-CBN, nakikita po natin yan kasi kilalang-kilala natin sa Pilipinas kahit sa sulok ng mundo. Pero maniniwala po ba sa akin, itong malalaking kumpanya nito, ang nagpipinance, tulong pinansyal sa Penta Capital. Meaning po, sino may-ari kay B-Mobile? Si Penta Capital. Sir, kung tatanungin kita, si ABS-CBN ba? Maliit na kumpanya lang. Malaki po. Si San Miguel po ba? Maliit na kumpanya lang. Malaki. Ibig sabihin po, si B-Mobile, hindi po siya pipictugin lang. Tama po. Tama po. Kasi po, ang nagpipinance sa kanya, si Penta Capital. Sino po ang pamilyar sa MetroStar? MRT po yan. Way back 2010. Gloria Macapagal Arroyo, nagdagdag ng bilas at mga tren. Sino po ang nasa likod ng pagpapautang para makabili ng mga produkto niya? Penta Capital from Bulacan to Manila. Malaki po. Sa tingin niyo po, kaya ni Penta Capital na ipinance ng B-Mobile. Kaya-kaya po, di ba? Maliit lang po, di ba? Eh kung si ABS-CBN nga po, kung magtatayo ng tiyan sa Antarctica, kaya niyang pautangin eh. Hindi po ba? Tama po ba? Ngayon po, siyempre, kailangan rin nating malaman kung paano yung kikitain natin dito. Ano po ba yung kailangan natin gawin para makapag-invest tayo ng isang negosyo? Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po tayo pumunta rito para mag-invite lang na tao. Sabi ni B-Mobile, nag-usap sa Penta Capital sa si B-Mobile. Sabi ni Penta Capital, B-Mobile, kung magtatayo tayo ng negosyo, kailangan necessity ng tao. Tama po ba? Kasi sa negosyo, kailangan po, tatlo lang ang kailangan mo. Kailangan kilala ng tao, kailangan na bibili, at nauubos, at bibili ulit. Tama po ba? Kung hindi naman kilala ang produkto mo, hindi naman po mag-i-in sa market yan. Tama po ba? Kailangan na bibili, at pagkabili, bibili ulit. Ibig sabihin, nauubos. Yung basic necessity natin, nagsimula po tayo sa pagkain. Kahit sino po nakakilala ng pagkain, sino po ang mga tagumpay sa mga pinasukong larangan ng negosyo na yan? Jollibee, McDonald's, Burger King, meron pa po sa atin, di ba? Pizza Hut, Greenwich, di ba? Sunod po nating necessity is yung pong tinatawag natin na shelter. Sino pang may kilala na nagtagumpay sa larangan ng real estate? Kilala po natin yan. Si Manny Villar, si Pagatiaga, ang mga presidente, tama po ba? Wala na po. Sa mga kamilya, tama po ba? Pangatlo po natin necessity, yung tinatawag natin damit. Siyempre, kailangan po talaga natin ng damit. Kahit puti namin yung katabi mo, nakadamit po yan. Nakakita ko ito ba nang naglalakad sa kalsada ng walang damit? Sino po ang mga sumikat saan? Si Benchan. Bench po, tama? Di po ba? Si Henry C. SM. Ito pa malupit mga kaibigan. Papakilala ko sa inyo kung ano dagdag. Ito po yung cellphone load. Araw-araw po tayong gumagamit ng cellphone load. At araw-araw po natin ginagamit at araw-araw natin kailangan yan. Hindi mo pwede gamitin ng isang cellphone kung wala ka namang load. Tama po ba? Ngayon, nagtataka ka, bakit kinain ng lalaki ng babae yung cellphone niya? Nangyayari po yan. Tama po ba? Nung nasa Pinas po ako, sobrang tipid po ako. Nagtatrabaho po ako dati sa Wilcon Builders. Ngayon po, instead na merienda ko, ipipirin ko na lang kasi ipanglulod ko kasi pang-protect mo sa jowa ko, di ba? Kailangan yan eh, kasi pag hindi ka nagpaalam sa kanya kung nasan ka magagag, di ba masarap mag-text yan? Tama. Masama. Ay, masarap, di ba? Masama mo mag-text. Ang Pinoy mahilig mag-text, tama? Hindi nakakatulad ang Pinoy pag hindi naka-text, di ba? Lalo na si Mr. pag nag-text, masarap yan. Di ba? Ito pa malupit. Ngayon, sabi niya yung target market ni B-Mobile is yung lahat ng klase ng tao.
Sabi nga po doon sa commercial na napanood natin, hindi naman po dito nire-require na ikaw ay sexy, ikaw ay mataba, ikaw ay payat, o kailangan mong magpa-steam, o kailangan mong malusog. Ang tinatarget po natin dito is lahat ng klase ng tao. Dati po, may cellphone lang yung mga executive. Sila lang po ang gumagamit ng cellphone, pero ngayon, ultimo grade 4, grade 5, may cellphone na po. Meaning po, lahat ng klase ng bata. Nasusundan nyo po, oh. Ngayon po, dito po yung target market natin. Sa tingin niyo po, malaki po yung market natin. Lahat ng klase ng tao, wala kang pipiliin. In other terms po, ito po yung tatawag natin na huge and expanding business. Ano po bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito is dumadami, lumalaki at hindi nababawasan. Nadadagdagan ng nadadagdagan. Habang lumalaki ang populasyon natin, lalong dumadami ang gumagamit ng cellphone. Tama po ba? Pag ang bata na grade 4, na grade 5, bibilan mo ng cellphone yan. Tama po ba? Yung anak ko po, grade 2, binilang ko na po ng cellphone kasi mo kailangan dahil ko tinatawagan. Kasi wala po ako doon, kailangan ko ng monitor. Business, marunong na rin po siya. Tama po ba? So sir, kung magkakaanak ka, bibilang mo rin ng cellphone niya. Bakit? Para in siya sa mga classmate niya. Tama po ba? Para matawagan ko din siya. Opo. Ito po yung survey natin. 70 million cellphone users po yan. According to Smart and Globe po yan. Meaning, 900 million texts per day ang nagastos natin sa Pilipinas. Kaya tayo tinawag na texters capital of the world. Tama po ba? 900 million texts. Could you imagine, ma'am, sir? Bigyan kita ng 1% dito. Panalo na po ba sa iyo? 1% ng 9 million, malaki po yan. Tama po ba? Pamilyar po ba tayo sa cellphone? Sir, may cellphone po ba kayo? May cellphone po kayo? Di po ba yung cellphone, yan po yung tinatawag natin na expense generating device. Yan po ang pinakamahal na ginagastos ng tao mula nung na-invento yan. Tama po? Kasi po, sa kada maglo-load po tayo, lahat po yan, SMS, kung mahilig pa po tayo sumuporta sa mga paborito natin, Pilipinas Got Talent, di ba? MMS po yan. Mas malaki po, lalo na po yung tawag. Kung iisipin niyo po, lahat po ng lumalabas na pera sa pulisan natin, napupunta lahat sa cellphone. Kasi gastos to, at lahat ng yan, hindi po tayo nakikinabang dyan. Wala pong balik yan. Lahat po yan, napupunta sa ilang telco group. Yan po yung telco group natin. Ano po yung telco group? Yung telco group natin, mga kaibigan, yung malalaking group of companies sa cell site po. Na po si Smart, si Sun, at si Globe. Di po ba kahit kailan hindi po tayo nagkaroon ng discount sa load? Minsan may kumakalat na balita, free call sa Pilipinas. Gising ka ng alas 3 ng madaling araw hanggang alas 4 daw. Sino naman po ang gigising nun? Siyempre, kung gusto na natin magpahinga, tama po ba? Wala naman pong business ng ganong klaseng oras, tama po ba? Di ba sir, napapalitaan natin yun, oh, free call daw, free call. Di ba ngayon, sabi ni Bill Mobile, bakit hindi natin baliktarin ito? Ang sabi natin, yung user, i-convert natin bilang retailer. Ibig sabihin, sa kada maglo-load tayo, mga kaibigan, magkakaroon na po tayo ng income at the same time. Ibig sabihin, hindi lang po tayo gumagastos. Kumikita lang din po tayo. At lahat po ng itong telco group na to, yung ilang malalaking companies, kasosyo na po natin yan. Maganda po ba? Kung di imagine ma'am, sa business na to, para kang nakasandal sa pader. Si Smart, si Sun, at si Globe, kasosyo mo. Pumunta ka ng Smart, kausapin mo siya. Sir, pwede ba ako magsosyo sa business mo? Papansinin ka sa rin eh. Hindi ka papansinin, pero ito sir, nilalapit ko sa'yo, napakagandang negosyo. Hindi mo kailangang ipaliwanag, hindi mo kailangang ilako, at wala pong expiration yan. Unlimited po yan. Hindi ka mukha ng iba, kakaibisahin mo kung ano mga specification ng mga produktong binibenta mo. Tama po ba? Mahirap po yung ganon. Mahirap po yung maraming kinakabisa. Sa sobrang maraming kinakabisa, nalilito na tayo, di ba? Tama po, tama sir, tumatawa si sir. Bakit sir, nagkakabisa ka ba? Ito po, ano pa ang goal ni T-Mobile? Ang goal po ni T-Mobile, instead na gumamit tayo ng maraming cellphone, through business, kung may cellphone pa sir, ang good news, yung cellphone mo yan, gagamitin natin good. Gagamitin natin gadget para sa business mo. Natural, kung may cellphone ka, merong SIM card yan. Hindi naman pwedeng may cellphone ka lang, walang SIM card, hindi gagamit yan. Tama po ba? Ngayon, meron po tayong gagamit po tayo ng isang e-wallet load lang. Ano po yung e-wallet load? Yan po yung porto. Yan po yung sisimulan natin yung negosyo natin. At lahat ng po yan, meron kang 250 prepaid product, kinds of products po yan. Ibig sabihin, lahat ng prepaid lines, mapag-browse, mapa-TM,
Pati po mga PLDT, landline at internet or gaming, sakop din po yan. Magkakaroon ka din po ng free website account. Ano po yung website account? Yun po yung account nyo. Online account po ang tawag doon. Pag member ka ng DBMobile, lahat ng transaction mo, lahat ng nangyayari sa negosyo mo, mamomonitor mo through online account. High-tech po ba? High-tech po, di ba? Magkakaroon ka din po ng automated inventory system. Sino pong pamilyar dito nag-load sa tindahan? Di ba pag nag-load tayo, susulat natin sa notebook, pakasulat niya yung number. Dito sir, hindi mo na kailangan isulat. Automated inventory system. Hindi ka na mangungupahan. Hindi ka na magrenta ng accountant. Meron ka na sir. Instant na po yun. By system po yan. Very high-tech po siya. At meron din po tayong sinasabi dito na online loading. Sabi mo, Arnold, hindi naman applicable dito yan. Kasi nasa Saudi tayo. Paano naman kailangan naman sa Pilipinas? Di po ba may roaming tayo? Pag may roaming tayo at wala ng load, tatawag ka ng Pilipinas dahil hindi ka na makareceive. Tama po ba? Loadan mo nga ako, di na makareceive. Di ba ganun ginagawa natin? Tatawag ka pa. Dito po sa online loading, sabi ko nga po, high-tech tayo. Online loading mga kaibigan, pumunta ka ng website mo. Pwede mong loadan yung sarili mo. Pwede mong loadan yung kaibigan mo. Through internet po yan. Yan po yung tatawag natin na online loading. Ibig sabihin pala na kapag si sir, naubusan ng load sa roaming at nagpa-load kay sir, kaya niyang loadan kahit nasa Pilipinas yung business niya. Kahit hindi niya dala yung cellphone. High-tech po, di ba? Maganda po. Very convenient po yan. At meron po tayong tinatawag na, syempre, benefits natin, 10 to 14% discount sa lahat po ng 250 trading products na hawak natin. Okay. Ito naman po yung isang siyempre, sa pag-business po natin, may kinakailangan po tayo dyan. Siyempre, wala na pong libre sa mundo. Sino po ba nagkalok sa'yo ng negosyong libre? Wala po, di ba? Ito po sir, 3988 lang po. Kailangan, pag mag-e-invest ka, pag magne-negosyo ka, maglalabas ka ng kapital. Natural yun. Siyempre, ipapagain mo yung pera mo. Ipaparolling mo siya. 3,988 pesos ka. Pesos po yan. Hindi po real yan. Pesos po. Hindi po real yan, sir, ha? Pesos po. 3,988 pesos, natural. Kung nagbayad ka ng 3,988 pesos, bibigyan kita ng kapalit niyan. Ito, sir, huwag kang magagulat. Huwag kang kukurak. Saglit lang to. Ang kapalit niyan ay, ito po yun. Dalawang tarpaulin. Sino itong pamilyar sa tarpaulin? Poster po. Banner po. Sa isang negosyo, sir, napakahalaga ng visual. Nakita niyo yung mga department store? Naka-visual sila, may mga planogram pa sila. Tapos yung mga signage nila, ang lalaki. Sa isang negosyo, maliit man o malaki, kung nakita ka sa sari-sari store, nagpo-promote sila. Halimbawa po, Teresa, sari-sari store, nakalagay, Ginebra. Napalagay niyo po, na-promote yung Ginebra. Na-promote po. Nakatulong na siya, na-promote pa siya. Tama po ba? Ganito po ka-importante yung tarpaulin natin. Ito po yung poster natin. Ito po yung gagawin nating signage para malaman ng kapitbahay mo na may business ka. Para pag nakita ni Mare, uy, si Mare, may racket-racket na naman. Meron siyang mga discount doon. Tama po ba? Plus, bibigyan pa po kita ng 3 SIM cards. Personal mo po yan. Pwede po pong ipamigay, pwede po pong gamitin na sarili mo. At ito po ang pinaka-paborito namin dito. Ito po yung 20 access card. Ano po ba yung 20 access card? Sino po ang pamilyar sa credit card dito? Pamilyar ka ma'am sa credit card? Di po ba yung credit card may tinatawag tayong supplementary card? At meron po tayong tinatawag na extension card. Sa extension card po, ang benefits lang ng dalawa. Yun yung konsepto na in-apply ni B-Mobile. Dito, instead na dalawa, ang pwede nga gumamit ng discount mo, kay B-Mobile po, ginawa nating 20. Maganda mo ba? Binuwain mo, hindi lang dalawa. 20 kaibigan mo, pwede mong bigyan nito, si ate, si kuya, sinong mahal natin sa Pilipinas, magpapasko na, bigyan mo ng regalo. Magnegosyo ka. Matutuwa po ba siya? Saan ka po nakakita ng niregalo isang negosyo? Di ba? Wala pong makikita ng gano'n. Dito lang po natin pwedeng gawin yan. Tama po ba? Meron po siyang kasamang 20 price list. Ano po yung 20 na price list? Yung price list po, siyempre po, listahan yan. Listahan po yan ng lahat ng presyo ng produkto. Sa dami po ng produkto natin, hindi po naman po ba nakakabisa tuwing lahat yan.
Natural, may guide ka. Ito po yung 20 pieces na quick guide. Mga po yung quick guide. Yung quick guide po, yan yun po yung tamang sistema. Yung panuntunan kung anong gagawin natin para mamanage natin at maparaan yung business natin, makapag-start na po tayo. Di po ba? Nagusundan niyo po? Nagusundan niyo po? Okay. Kaya po, yung B-Mobile Works, ito po yung tinatawag namin na B-Mobile Works. Ito yung po yung personal discount on load. Ibig sabihin po, ito yung personal na discount mo. Sa lahat po ng nakikita nyo rito na nagpa-plus dito, lahat po kayo dyan, may 10 to 14% discount po kayo. Tama po ba? Imagine niyo po sa loob ng, sir, ilang taon na kayo nagsi-cellphone, sir? Tanong ko lang. 10 taon na, sir. 10 taon na nagsi-cellphone si sir. Meaning, sir, 10 taon ka na rin nag-load. Hindi mo nakikwenta, hindi mo napapansin, sir. Assuming lang, sir, yung lahat ng nalod mo sa loob ng 10 taon ay 100,000 po ba? 100,000 pesos meron po. Mahigit po, no? So, 100,000 pesos natin kunin yan. Kung nakakatipid ka ng 10 to 14% dun sa niloload mo na yon, kunin natin sa 10%, just simplify, mathematics. 10%, 100,000. Magkano po? 10,000. Meaning, may na-save na, sir. Ang laki po ba? Malaking bagay po ba yung 10,000? Malaking bagay po yung 10,000. Imagine mo, sir, kung nag-B-Mobile ka pala nun, so niload mo 100,000, sir, may savings kang 10,000. Tama po ba? Personal load mo pa lang yan, sir. Ito po yung mga prepaid products natin. Ito po yung mga hawak natin na prepaid products. Sabi nila, bakit 10 to 14 pa yan? Hindi na lang in-stick ng 10, hindi na lang in-stick ng 14. Lahat po yan, may mga terms of contract yan. Lahat po yan, may mga terms of condition yan. Iba-iba po ang breakdown yan. Naintindihan po? Sa kada po, bawa po si Globe. Siyempre po, iba po yung terms of condition niya. Iba po yung breakdown ng payment niya, iba din po yung breakdown ng porsyentuhan niya. Kaya po dito, 10 to 14%. Bakit? Depende po kung ano yung magbibenta niyong product. Pero usually, sa loading business po, tatlo lang po yan. Sun, Smart, sa Globe. Pero nanak, may mga TM na, may mga Red, may mga ganun po, di ba? May mga ganun ng SIM card ngayon. Kaya po, sabi niyo naman sa akin, paano naman kung naubos na yung paano ako makapagsimula? Naubos na yung load wallet ko. Saan ba ako pwede magpa-replenish niyan? Saan ba ako pwede magpa-reload niyan? Pwede ba sa palengke yan? Hindi po tayo pupunta sa palengke, hindi po tayo sa Jangge. Big time po si B-Mobile. Imagine niyo mga kaibigan, ang pasyente natin na pwede niyong pagloadan. Union Bank, Metro Bank, BDO, BPI. Kahit sino po sa inyo, pamilyar po sa mga bangko na yun. Plus, meron na po tayo ngayong bago, kararating lang po. Kahapon lang po in-update sa amin, UCPP, pwede na rin po. And within this year, or by the next year, sir, hindi po kami sigurado kung gaano kaganda to. Magkakaroon po tayo ng money remittance. Big time po ba? Imagine niyo, sir, titingnan niyo yung ino-offer namin na business ngayon, katiting pa lang po siya sa gustong mangyari ni B-Mobile. Marami pa pong mangyayari. Hindi mo ba? Sino siya? Sino po? B-Mobile niya. Gusto mo makilala si B-Mobile, madam? Kilala. Nauhobigla siya. Nauhobigla si sir, nauhobig ako. Pahinga muna. Nauhobigla mo? Tapos na yan. Tapos na yan. Nauhobigla. Oo, ako. Ayun po, ito po yung tawag natin na access card sign up. Sino po ang may 20 kaibigan dito? 20 kamag-anak, 20 ka-Facebook, ka-Perks, ka-Bagang, Kalaguyo, sino meron din dito? So, sir, ilan? Doon, sir, mukhang lagi lalo to eh. More than 50 siya. 150. Sino pa nag-register dito? Sir, late na, wala na yan. Di ba? Facebook lang tayo. Ito yan, sir. Ito yung natawag natin na access card sign up. Ito po yung retailer card na tinatawag natin. Ang halaga po niyan, 250 pesos. Sa tingin nyo po, kung ibibenta mo sa isang kaibigan mo na gustong magnegosyo, mahihirapan ka bang ibenta, sir? Ikaw, sir, mahihirapan ka bang ibenta, sir? 250. Mahirap po? Wala ko kaibigan eh. Wala kang kaibigan, sir. Isa ka. Sama ka dyan. Ikaw, sir, mahirapan ka, sir? 250. Bibenta mo? Mahirapan, sir, ano? Ikaw, sir.
Ikaw, sir, dito na bossing mo sila. Ikaw, sir. Madali lang kayo. Madali lang ibenta. Sabi nila madali. Yung iba, mahirap. Ito malupit, sir. Bibigyan kita ng comparison. Sa isang traditional load po, pag sinabing traditional, kailangan natin ng 3 SIM card yan. Para maloadan mo si Sun, para maloadan mo si Globe, para maloadan mo si Smart. Kung may 3 SIM card ka, syempre, kailangan mo ng 3 cellphone. Kung may 3 cellphone, may 3 SIM card ka, syempre, kailangan mo ng pondo. Tama po ba? Kailangan mo rin ng 3 wallet load. Ngayon po, all in all, magkano po yung package yan? Pag yan ang sinimulan mo negosyo, 8,000 pesos po yan. So, papipiliin kita, sir, na sinasabi mo kanina na mahal. Anong pipiliin mo? 8,000, 250. 250 po. Ito po, hindi lang 3, hindi lang 4, hindi lang 5 ang kaya niyong loadan. 250 worth prepaid products po yan. Ang ibig sabihin niyan, sir, yung alam mo na prepaid, kaya niyong loadan. Yung hindi mo alam, kaya pa rin niyang loadan. Tama po ba? Ganun po kagaling si B-Mobile. Kung mabibenta mo siya, mga kaibigan, 250 times 20, 5,000 yan, sir. Ibig sabihin, hindi ka pa nagsisimula na bawi mo yung 3988 mo. Magkano nilabas mo pera? Sarado natin, 4,000. Nabawi po yung pera? 1,000. Tumupo ka pa. Malupit po ba? Di ba ang tindi? Bangin, sir, di ba? Ganun katindi to, sir. Come to think, sir, bibigyan kita ng isang malupit na tanong. 3988, sir, sagutin mo ako ng maliwanag, sir. Anong business na iisip mo para dyan? Wala. Ikaw, sir, tatanungin ulit kita, favorite kita. Alam mo, 3988, ano business na iisip mo? Ito hindi. Lapit ka dapat dumula. Ayan, malakas. Di ba? Ako. Di ba? Tama yun. Ito po. Sabi nila sa akin, pwede naman ako magtayo ng sari-sari store dyan. Pwede ka kung magtayo ng sari-sari pero walang store. Ano pong paninda mo doon? Bay bawang? Puro bay bawang. Dito spicy. Dito adobo. Saba mo ng suka. Dito pwede mo yun. Diba? Pwede mo ba yun? Patok ba, sir? Panalo ba? Ha? Nakita mo yung comparison, sir. Ang pinapaintindi ko lang naman po is bakit po pinag-iisipan pa natin to. Ibig sabihin, sir, dito, retailer pa lang yan, sir. 3988, sir. Saan ka nakakita? 4,000 pesos. Ang laki ang potensyal na magbigay sa'yo ng malaking halaga kapalit ng negosyo itatayo mo o i-invest mo sa B-Mobile. Maganda, sir. Hindi pa si sir nakakasagot mamaya pa. Babasahin kita, sir. Naguguluhan ka. And, sir, ito po yun. Example lang po yan. May isa pa po akong magandang balita sa inyo. Meron po tayo yung tinatawag dito na override. Ano po ba yung override? Ang ibig sabihin ng override, bonus. Tama po ba? Sino pong mahilig sa bonus? May dapat may sa bono. Wala, tama na, sir. Mahilig sa tama, mahilig sir. Mahilig sir. Mahilig sir sa bonus. Alam niyo po ba? Halimbawa po, sabi ko nga po, yung 20 access card na distribute nyo. Tama po. Halimbawa si sir, yung 20 access card, binenta niya sa akin. Siyempre, natural. Ang reason ko, kaya ako binili yung access card ni sir, magne-negosyo ko. Tama po ba? Pag nag-negosyo ko, anong ninenegosyo ko? Load. Di mo ba? Ang tendency ko, ang ibibenta ko, load. Kaya mo ba ang pigilan, sir? Magbibenta ako ng load? Hindi mo kaya pigilan. Bakit? Gusto kong kumita, sir. Nagne-negosyo ko. Ang ibig ko lang sabihin, kung may pinentahan ako ni sir ng isang access card, hindi alam ni sir, sasabihin ko sa iyo ngayon, malalaman nyo, may 2% override ka pa doon. Nagtrabaho ka doon. Nagbenta ka, sir? Hindi ka nagbenta. Meron kang 1 to 2% override doon. Assuming lang ikaw to, taga-Paranaque ka, kahit taga-Cavite ka, kunwari lang, lagay mo yung sarili mo dito. May kaibigan ka, taga-Tagig. Ginawa mo siyang retailer. Sa ayaw at sa hindi mo, natutulog ka, nagbabakasyon ka, may 1% up to 2% na pumapasok sa'yo. Ganun ang nangyari. Ganun ang nangyari. Lahat ng kaibigan mo, ginawa mong retailer. Si Muntinlupa, kapag kalalabas lang, hindi matanggap ng trabaho, ex-convict, sabi sa'yo, pare, di na ako ulit. Bigyan mo akong negosyo, ako namang hold up, gusto ko na ng straight. O sige tol, bigyan kita, eto, regalo ko na lang sa'yo. Bakit? Tinulungan mo ni sir, sa kada mabibenta niya. May 1 to 2% na bumabalik sa'yo. Maganda ba? Maganda po, di ba?
Ito pa malupit. Lahat po ganyan ang nangyari. So lahat ng yan na ginawa mong retailer, may bumabalik po sa kanya na 1 to 2%. Wala po kayong ginawa doon. Sila po ang nagbenta. Ikaw ang nagbenta, sir? Hindi ka nagbenta, sir. Tama? Sila ang nagbenta. Assuming lang, computing natin. Kung ang isang retailer mo nakakapagpaubos ng 1,000 pesos na load, mababa po yan sa panahon ngayon. 1,000 pesos na load, ma'am, tanghali pa lang, ubus na yan. Tama po ba? 1,000 dahil 20 na access card yan, times 20 po. Equals 20,000. 30 days in 1 month, 600,000. Kunin natin sa mababang computation. 1% ng 600,000. Maliit na pera, pero pag naipon, pwede na. Di ba? Pwede na po siya. 6,000 pesos, pang-parlor ni ma'am. Pwede na po ba? Pag-reban. Oo, pag-reban. Ngayon, pag nag-reban ka, ma'am, nabang nasa loob ka, nare-reban ka. Lumabas ka ngayon. Paglabas mo, dyan mo yung cellphone mo. Oh, may nadagdagan ng 2,000. Balikaw ni ma'am, pakulot ka naman. Di ba? Bakit? May pumasok na pera eh. Tama po ba? Wala ka nang magawa. Di ba? Pag dati, pakulay ka ng buhok. Kaya tayong kayo ma'am, yung nagpapakulay. Yan na mahirap pag hindi ka makakontento. Oh, di ba? Hindi lang, okay naman yun, ma'am. At least naging maganda ka. Di ba? Kinabukasan, data ng mga araw mo na ginagawa mo, kalbo ka na. Tama, pero okay lang yun, ma'am. Kalbo ka, pero bibigyan kita ng BMW. Okay. Okay ba yun? Anong BMW gusto mo, ma'am? Kung sakali. Kahit ano. Ito po yun. Yung BMW, hindi po sasakyan niya. Dahil nakalbo ka na, kailangan mo ng buhok mo. Siyempre, hindi po yun. Diba? Tsaka nakakaya naman, diba? Eh sa Pilipinas, bawal nakabayo, ma'am. Open tayo. Dito lang yan. Diba? Ito po yun. Ano po, yung next part natin. Nagtatanong sila pwede daw sa rin. Ay, hang. Kaya ka na. Siyempre, sabi ni B-Mobile, nakita niyo na po ba si B-Mobile sa TV? Nakita niyo na po ba siya sa billboard? Sabi po ni B-Mobile, instead na magbayad ako ng isang modelo o sa ng isang endorso, natural na sosyo kita, sir. Bakit hindi na lang ikaw ang babayaran ko? Sino bang familiar sa mga endorser? Sino po mga sikat na endorser? Sharon Cuneta. Pag sinabi ba ni Sharon Cuneta, love ko to, milyon ang bayad doon, ma'am. Si Manny Pacquiao, kilala niyo po? Natural naman, pambansang kamao. Pag sinabi ba ni Pacquiao, you know, Bidwater, million ba yun? Natural, kung may Manny Pacquiao, may aling Junisha. Pag sumayaw si Aling Junisha, ma'am, million na ba yun? Million na. So, simula sa araw na to, pinago ni B-Mobile yun. Simula sa araw na to, sir, hindi ka lang simpleng negosyante ni B-Mobile. Endorser ka na rin. Ikaw na ang modelo namin. Simula sa araw na to, sir, ikaw na si Piolo Pascual, sir. Ikaw na si Angel Locsin. Di ko ba? At ikaw na, ma'am, si Christine Reyes. Kailangan kilala niyo po yung mga ikaw, sir, gagawin kitang isang milpi sa pelikula na sa negosyo na to. Ayaw mo pa nun, sir? Ayaw pa nun, sir? Siyempre, natural, sir. Once na tinulungan mo ang tao, naghahanap ka ng kapalit. Hindi man material, hindi mo man literal na sinasabi. Kahit pa paano, nag-explain ka. Tama po ba? Siyempre, sir, pag nakagawa ka ng mabuti, may balik po yan. Natural, nag-effort ka, nagtyaga ka, nagtrabaho ka, bibigyan kita ng merits mo. Bibigyan kita ng incentive mo. Ito po yung tinatawag natin na direct sale incentive. Sa bawat member po na may endorse nyo, hindi ka lang po, di po ba yung kitaan natin dito, kung mapapansin nyo, dalawa lang. Isang retailer at magiging dealer ka po. Yung dealer po, yun yung sponsorship na tinatawag natin. Di po ba? Halimbawa po, si Kuya, na-share mo yung business na to, nagustuhan ni Kuya. Natural, natuwa si B-Mobile. Bakit? Nabigyan mo siya ng isang investor. Para ka lang po, wag mo nang isipin yung record na yan, Kuya, mga ate. Wag mo nang isipin yan. Isipin mo lang, ahente ka ng sasakyan. Pag nakabenta ka ng sasakyan, may commission ka. Tama po ba? Huwag mo na isipin yan, yan na naman, record na naman yan, bilog na naman yan. Sabi mo sa kabila, Mare, ikaw to, bilog yan, ikaw to, ikaw yan. Eh, syempre, bilog naman. Malis ka, balikan mo ulit, puso naman, Mare, ikaw to, ayan, ganyan. Okay yan, sasabihin yan, di ba? Ganun lang po yan. Simplify lang, isipin lang natin. Sabi ko nga sa inyo, nakalimutan ko sabihin, kaibigan, kahit anong paliwanag ang gawin ko rito, kung hindi naman bukas ang iyong isipan, hindi rin tayo magkakaintindihan.
Dahil kung close-minded ka, lahat ng maghahari sa isipan mo, pawang mga negatibo lamang. Tama po ba? Pero kung open-minded ka, makikita mo yung kagandahan ng negosyo, sir, ma'am, mapapaisip ka. Sino po ba dito ang gusto ng pagpagpas ng 2011, bayad na yung utang niya? Walang may utang, lahat mayaman. Eh! Kaya maganda. Di ba? Sino pa ba dito pag nagpas ng 2011, may bahay na? Ako po, yan sir. 500 po yan. Ngayon sir, pinabayaan mo na to. Nagpahinga ka na, tinamad ka na. Meaning to say, pinabayaan mo na sila. Ang ibig ko lang sabihin, natural sir, pag kumilos po ba yan? In-invite mo, hindi po ba magtatrabaho yan? Negosyo ang pinasukan yan sir. Kung negosyo ang pinasukan mo, kitaan ang hahanapin mo. Tama po ba? Assuming lang sir, hindi ko sinasabing precise na ganito. Nakakuha po sila ng tag-10. Tama po ba? Sir, example lang to nakakuha sila ng tag-10. So 10 na yan sir, yung in-invite mo, may kinita ba siya? Wala. Meron. 5,000, direct niya yun. Ang tanong sir, ikaw may kinita ka ba? Meron, dahil nag-pairing siya sa baba mo. Ang tanong ko lang sa'yo, may ginawa ka ba? Wala kang ginawa. Maganda ba yung bonus ni Bimo? Maganda po ba? Magandang maganda. Eh kung nag-20, nag-60, hindi mo napapansin. Hindi ka naman nagtatrabaho. Diba? Sila na nagtatrabaho sa'yo. Sabi ko sa'yo, tinatanong mo kanina, baka pyramid scam yan. Sabi ko nga po sa inyo, pyramid scam po, wala pong produkto yan. Wala pong opisina, at wala pong registration. Di po ba? Sabi nila, baka naman pyramid yan. Alam niyo po ba kung ano yung tinatawag natin na pyramid? Actually, hindi naman tayo pyramid. Binary po tayo. Ang sinasabi pong pyramid is yung perfect triangle, perfect duplication. Tama po ba? Ano po yung perfect triangle? Sino pong engineering dito? Gumagamit ng triangle. Ang perfect triangle, natural, same figure, same angle. Tama po ba? Ngayon po, yung perfect duplication na yan, kailangan po yan magka-level. Kailangan po yan sabay. Sa B-Mobile po, hindi po natin kailangan ng sabay. Puso gamitin natin para hindi na-irita yung mga bilog-bilog, di ba? Di ba? Halimbawa po ikaw to, syempre gagawa ka po ng Team A at gagawa ka po ng Team B. Ang sabi ko nga po sa iyo, kung may nakuha ka rito, natural po, 1,000 plus 500 nag-pairing ka. Tama po ba? Ngayon po, dito po, kung nakakuha po ito ng isa, at ito'y nakakuha ng isa, nakakuha ng dalawa, nakakuha ng isa, triangle po ba yan? Kapalagay mo may kinita ka dyan. Pantay po ba sila? Hindi sila pantay, di ba? Dahil wala kang ginawa at nakakuha siya ng isa, at pumares siya doon, at pumares pa siya doon, 500, 1.5 ka dyan, sir. Perfect duplication po ba siya? Hindi po siya perfect duplication. Kahit hindi po siya magkaka-level, ibig sabihin, pwede kang kumita. Yan po yung tinatawag natin na binary. Tama ba? Iba po yung binary level sa triangle level. Tama po yun. Tama po yun. Okay. Ito po yung isang senaryo kung bakit ako sumali dito. Actually, may isi-share po ako sa inyo. Di po ba? Sa laki ng kitaan natin dito, siyempre, gusto mo, yung sweldo mo, walang limit. Ikaw sir, magkano sweldo mo? Yung gusto mo lang na, alam mo na para sa'yo, hindi ko tinatanong kung magkano sweldo mo. Huwag na tayo magkwenta ng sweldo dito. 1,000, yun ang naisip ko na sweldo na para sa'yo. Ikaw, sir, paborito na naman kita, sir. 100, sir. Wow, pupunin kita, sir. Pupunin kita. Baka naman dollars yan, sir. Ngayon, kung yun ang naisip mo, sir, dito, sir, pwede po ba yung kikitain natin pera may limit? Bakit po? Yung po yung tinatawag natin na safety net. Iisipin mo, sir, ma'am, kaya ka ganyan. Kasi nauna kayo, baka kailangan kumita dyan. Mali po yun. Dahil dito po may tinatawag tayong safety net. Ano po yung safety net? To ensure na magkakaroon tayo ng pantay-pantay na kitaan. Ibig sabihin, sir, ma'am, mula sa araw na to, kung mag-member ka sa amin, mag-invest ka, parehas lang tayo ng karapatan na pwedeng kitain dito. 30,000 na day, sir. Okay na ba sa yan? Pamparlor ulit, ma'am. 30,000. Hindi ka pang-beach na. Ito, 30,000 a day, 210,000 a week, 900,000 a month. Okay na po ba yun? Sa halagang 3,988, sir, magnegosyo ka ng balot. Magnegosyo ka ng Takatak Boys, Yossi. Magnegosyo ka ng Sari Santor na walang store. May potential po ba na kumita ng 900,000? Hindi. Wala po.
Wala po, di ba? Sabi ko nga po, nung sumali pa ako rito, sabi ko na hindi po ako naniniwala dyan. Pero mga kapatid, sabihin ko po sa inyo ng tapatan. Kahit pa paano naman po, hindi ko po sasabihin na malaki. Kumikita rin naman po ako dyan. Tapatan po tayo. Hindi po malaki, hindi na naman po maliit. Okay na po. Okay lang naman. Pero gusto ko malaman yung figure. Ano pong video? Saglit lang, ma'am. Saglit lang. Pagkatapos na ikaw, lahat ng tanong mo, sasagutin ko. Sabi nga niya, sino yun? Bingo na, sagot kita. Di ba? Ito po yan, ma'am. Relax ka lang. 900,000, okay na po sa inyo yun, di ba? Okay. Ayos na po sa inyo, 900,000. Hindi ko sinasabi na precise na ganyan yung kikitaan nyo. Assuming lang po yan. What if, kung itrabaho natin yan, di po ba pagkitaan, gustong-gusto natin yan? Di po ba pagkitaan, pagtutulungan natin yan? Para pong isang truck sa palengke yan. Pag nakakita ng truck ng gulay, takbuhan yung mga kargador. Bakit? Gusto nila magtulong-tulong doon. Kasi pag nagtulong-tulong sila doon, kikita sila doon. Dito po ba? Tulungan tayo. Naman. Tama po ba yun? Ngayon po, ito po yung isang senaryo na nagpasali sa akin dito. Actually, sir, nung sumali pa ako rito, wala pong nagpaliwanag sa akin yan. Totoo lang po to. Hindi po ako nagbibiro. Swear to God po. Wala pong nagpaliwanag sa akin, wala pong nag-orient sa akin, at lalong-lalong walang nag-invite sa akin, sir. Ma'am. Alam niyo po kung anong ginawa ko, sir. Wala akong magawa sa buhay. Search ako ng search sa internet. Maghapon, yun ang ginagawa ko pag wala mag-Asian time ko. Nakita ko lang po sa YouTube yan. Pinanood ko po. Alas 4 ng madaling araw, sir. Pinag-aralan ko, pinag-isipan ko mabuti. Sabi nga po, kung sino yung magte-take a risk, siya yung may pag-asa kung kasi isang buhay. Tinawagan ko, B-Mobile Philippines. Nakausap ko, Mr. Ramil Asnar, one of the millionaire ng B-Mobile. Sabi ko, sir, pwede po ba akong magpa-member dyan? Magtayo ako dito sa Saudi Arabia ng group namin. Oo, sabi niya, sige, settle natin yan. Tawag ako ng tawag, kinausap ko si Mr. Joey. Pinagtulungan po namin. Ang ibig sabihin lang, ang ibig ko lang ipaintindi, kung ako po, na isang ordinaryong tao na nangangarap, lahat po tayo may pangarap. Tama po ba? Hindi pa ako sumali sa B-Mobile para magbenta ng load. Hindi pa ako sumali sa B-Mobile para mag-usap ng tao. Pumasok ako sa B-Mobile dahil gusto kong umasenso. Di po ba? Lahat po ba tayo may pangarap? Naman, di ba? Sa pagtatrabaho natin, kaibigan, aminin natin, ang kinukuha mo lang yan, yung pangangailangan mo. Yung pangarap mo minsan, naisasantabi mo na yan. Sa B-Mobile, hindi natin kukunin ang kailangan mo. Kukunin natin dito yung pangarap mo. Tama po ba yun? Sino pang naniniwala sa inyo, within 2 years, kikita ka ng 12 million? Potential. Assuming lang. 12 million, sir. Naniniwala ka? 2 million? 12 million? 12 million pala? Within 2 years? Within 2 years? Naniniwala ka na, sir? Hindi ka maniniwala, sir. Tanggalin natin, sir. Kung hindi ka naniniwala, sir, bababaan ko. Tanggalin natin yung 1 million na lang within 2 years. Kaya? Ayun, kaya yun. Kaya. Pwede. Di ba, sir? Kaya, huwag kang kakain. Huwag kang magpapadala. Kainom ng tubig. Yun yung tinatawag natin na asa. Asa sa ka-roommate, asa sa kabayan, di ba? Yun yung mga tinatawag natin. Sa araw-araw na ginagawa natin dito sa Saudi Arabia, mga OFW, sabi nila mayaman. Pero hindi nila alam, isa lang nang pupuntahan ng pera natin. Lahat yan, sir, napupunta kay Bay. Kilala niyo ba si Bay? Kilala mo si Bay? Hindi po Bisaya yan. Yan po yung bayad ng kuryente. Bayad ng bahay, bahay ng yaya. Sosyal ka, may yaya eh. Bayad ng katulong. Sosyal ka eh. Abroad ako. Siyempre kailangan may katulong yung pamilya mo, di ba? Kaya naman abroad eh. Pagdating ng Pinas, one day millionaire. Pagdating ng malapit ng uwi, wala ano. Sir, padala niyo ako rito, please lang, di ba? Ganyan po tayong Pinoy, di ba? Ayaw niyo po ba na pagdating niyo ng Pinas, at least may inaasa na tayong uwi. Ayaw po ba na? Maganda po ba yun? Ayaw po ba yun? Maganda po ba yun? Yung nakainig si Sir na siya. Ito yun, Sir. Yan po napupunta lahat yan. Ngayon po, balikan natin yung sinasabi ko kung ano yung reason bakit ako sumali dito. Ito po yung worst case scenario na pwedeng mangyari sa buhay mo. Ano yung ibig sabihin ng worst case scenario? Ito po yung kamalas-malasan na pwedeng mangyari sa buhay mo. Sa isang negosyo ba, nagpapapunsoy ba, Sir? Nagpapapunsoy pa sa negosyo? Yes. Naman. Di ba? Yung iba, kasabihin yun. Pero dito, hindi natin kailangan ng punsoy-punsoy. Kahit malasin tayo dito, ipapakita ko sa inyo kung anong mangyayari sa inyo kung mamalasin ka, Sir. Ang kailangan mo lang gawin, Sir, sa simula, sumali ka sa B-Mobile. At sa buong buhay mo, Sir, dahil wala kang na-endorse mo.
Tatanungin kita, sir. Ikaw, sir, kanina ka pa. Sama na tingin mo sa akin. Tatanungin kita, sir. Ilan ang kaibigan mo? Mga ilan, sir? Mga, ano ba yan? Sampo, sir, sampo. Survey pa natin yan? Sampo. Sampung tao, sir. Sa buong buhay mo, sir, 10 lang ang kaibigan mo. Ilan ang ka-Facebook mo, sir? Kaibigan mo na yun. Di ba? Sabihin na natin, sir, ang kaibigan mo, hindi mo sinasabi, tinatago mo. Nasa 50, sir, mahigit pa. Tama po ba? O, 50, sir. Sa buong buhay mo, 50 lang ang sumali sa'yo. Ay, 50 lang ang kaibigan mo. Ito yung worst case scenario na pwedeng mangyari sa'yo. Sa 50 na kaibigan mo, 2 lang ang naniwala sa'yo. Nanay mo pa, saka tatay mo. Malas po. At least naniwala si nanay sa si tatay, di ba? 2 lang ang na-invite mo. Sabihin natin, huwag na natin si nanay sa si tatay. Siyempre, automatic na yan. Best friend mo na lang ang nakuha mo. Ngayon, papakita ko po sa inyo dito kung paano kami na pa-encourage na sumali dito. Kung halimbawa po, ikaw puto, at sinasabi natin na minalas ka, at 2 lang ang na-invite mo, ibig sabihin, kumita ka lang po ng 1.5. Tama po, direct, tapos nag-also po, 1.5 po. Ngayon, tinamad ka na. Sabi mo sa akin, galit na galit ka sa akin, kuya. Nangyayang Arnold dyan, sabi niya, yayaman ako dito. Bakit 1.5 lang kinita ko? Tinamad ka, nawalan ka ng gana. Kasi sa business na to, madaling mag-invest, madaling mag-member, madaling ma-discourage, sir. Tama po. Tama po. Hindi lahat siya ng mga kausap natin, acceptance. Lahat yan, sir, may rejection po yan. Normal po yan. Sa business na to, kailangan patience, sir. Kailangan tanggapin mo yung realidad na yan. Tama po ba? Ngayon, sir, balikan natin. Tinamad ka, sabi mo, kasi umasa ka. Akala ko 900,000. Parang ganun pakaintindi mo. Pinagpahinga ka, sir. Sa tingin mo, sir, yung 2 na-invite mo, hindi siya magtatrabaho. Magtatrabaho yan, sir. Kung nakakuha siya ng 2 at nakita siya ng 2, ang kinita mo 1,000. Within 2 months, sir, ang kinita mo ay 2,500. Bawi ka na ba, sir? Hindi ka pa bawi. Malas yan. Malas yan, sir. 2 months, 2,500 kinita mo. Yung iba, sir, nagbibilihan na ng sasakyan. Ikaw, load pa lang. At least meron. Di ba? At least yun ang gusto ko sa'yo, sir. At least meron. Di ba? Ganyan ang Pinoy. Sabi nga ng ABS-CBN, hindi sumusuko. Tama po ba? Ito pa malupit. Yung 2 ng 2, ito pinatawag natin na power of 2. 2 lang din po. Yung kamalasan mo, pinasa mo pa sa na-invite mo. Ganun din ang nangyari sa kanila. 2 ng 2 lang din na-invite nila. So, naging 4. Kumita ka dyan ng 2,000. Ang tinita mo within 3 months, sir, 4,500. Kung pwede na, sir, 2,500, mas pwede sa iyo. Mas pwede na 4,500. Diba? Ngayon, sir, hindi ka na medyo nag-iisip ka na, sayang medyo maganda na yung ano ka. Maganda na yung kinikita ako. Dito, sir, galit na galit ka sa akin, ma'am. Sa sobrang sama ng loob mo sa akin, binura mo ako sa Facebook mo. Pati sa phone book mo, ayaw mo na makita, ayaw mo ako makausap. Nung naging 4,500, masama pa rin loob mo kasi ang pangako ko sa'yo, milyon ang kikitain mo. Ngayon, ganun ang nangyari. Naging 8 po yan, kumita ka ng 4,000. So, all in all, within 1 month, kinita mo ay 8,500. Bawi na ba, sir? Tuwang-tuwa ka na, tumubo ka na. Hinanap mo, sir, yung kaibigan na nag-refer sa'yo sa pamamagitan ko. Ang sabi mo sa kanya, asa yung kaibigan mo? Friends na kami. Di ba, sir? Kasi nabawi na natin, di ba? Eto malupit, bilisan lang natin. Ganun ang nangyari, sir. Hindi natin napapansin, sir. Pagdating na 7 months, sir, ang kinita mo pera, 64,500. Ang pinapaintindi ko lang, sir, 2 lang yan. Minalas ka pa dyan. What if masipag ka pa, sir? Imagine niyo, sir, hindi lang 2 ang may invite mo rito. Ang maganda rito, sir, sabi mo, mahihain ako. Hindi ko kayang gawin yung ginagawa mo. Sir, may kakilala ka. May kakilala ka sa inyo. Di ba? Sabihin niyo, may kakilala ka. Gusto mong kumita, sir. Sinong kakausap, sir? Siyempre, may isip mo ako, sir. Kakausapin ko sila. Sinong magpapagod, sir? Ako. Sinong pagpapawisan? Sinong manginginig? Sinong ninervisin? Ako. Sinong kikita, sir? Ako. Ikaw. Tama po ba yun? Okay po ba yun? Bonus yun. Okay po ba yun? Libre yun. Ngayon po, ituloy po natin. Hindi natin napapansin, maliliit na pera, pero pag napagsama-sama, within 12 months, sir, 1 year, ang maaari mong kitain. Yung sinasabi ko sa inyo, 900,000. Kanina po, ang computation natin, 1.24. Hindi naman po pwede yun. Labis na yun. May tinatawag nga po tayong safety net. Para naman po sa kumpanya natin yun.
Kasi po, kung walang kinikita ang kumpanya, natural po, magsha-shutdown po yan. Di ba? Yun po, yung ginagamit nila yun for expansion ng company natin. Imagine mo naman, 3,988 lang yung kapital mo. 900,000, magiging nakit ka ba? Hindi naman siguro, sir. Tama po ba? Ngayon po, sabi ko po nung sumali ako rito, isa lang po yung dapat na alisin mo sa katawan mo. Kung sasali ka sa business na to, alisin mo yung letter P sa katawan mo. Ano po ba yung letter P? Putok man. Pagod. Pagod si ma'am, pagod! Ikaw, sir. Wali man sa putok, sir. Ano yung po? Tumama ka, sir. Mukhang apektado ka. Ano yun? Joke lang. Ano yun, sir? Letter yun, sir. Ma'am, mali ka. Hindi mo putok yun. Yung letter P, yun po yung pride. Pride. Pride po ba? Kasi nga sabi ko, kailangan natin ng pasensya. Kailangan natin ng tiyaga. Lagyan mo ng passion, lagyan mo ng determinasyon, at konting faith sa sarili mo. Kuha mo po yan. Ano po yung pride? Bakit inalis ko yung pride na yan? Kasi po kung may pride ka, hindi po mo makukuha lahat ng gusto mo. Sabi mo sa akin, bata, bakit ako sasali sa'yo? Mas may edad ako sa'yo. Bakit? Senior citizen po ba yung pinag-usapan natin? Bata, ba't ako sasali sa'yo? Engineer ako. Bakit? Gagawa ba tayo ng tulay dito? Hindi po ba? Ang ginagawa natin dito, yung pangarap mo. Tama po ba? Bata, bakit ako sasali sa'yo? Nurse ako. Bakit? Pasyente ba ako? Gagawa ba tayo ng may sakit dito? Mag-aalaga ba tayo? Hindi. Ang aalagaan natin dito, yung pangarap mo. Di po ba? Hindi po tayo tumitingin sa estado ng pinag-aralan at unless naintindihan mo to at madaling intindihin. Di po ba? Sino po may kilala kay Henry C? May-ari po ng SM. Sa patero ng siya. Oh, tama si ate. Si Henry C po may-ari ng lahat ng SM. Ngayon po, si Henry C, way back 1950s, nagtitinda po siya ng isang pares ng sapatos, which is 8 pulgada lamang ang sukat. Lahat po yun, nakasakay po sa isang kariton. Araw-araw, iniikot ni Henry C ang buong Carriedo hanggang Santa Cruz. Sabi ng mga kaibigan niya, wala kang mapapala dyan, pati ng mga kamag-anak niya. Eh, may faith sa sir. Nilagyan niya ng determination, nilagyan niya ng passion. Habang tumatagal, sir, yung kariton nagkaroon ng second thought. Ang ibig ko lang sabihin dito, nagawa ang SM Mega Mall dahil sa isang kariton. Di po ba? Nagkaroon ng MOA dahil sa isang kariton. Di po ba, sir? Ngayon, sir, dito sa B-Mobile, bibigyan namin kayo ng pagkakataon. Di po ba? Matutupad lahat ng pangarap nyo sa pamamagitan ng isang bayong. Tama po ba yun? Tama po ba yun? Tatanungin kita, sir, anong mahirap? Yung ginawa ni Henry C o yung gagawin natin? Ginawa ni Henry C. O, di ba? Yan na po yun. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, sir, alisin natin yung pagdududa. I-open mo lang yung isipan mo. Matututunan mo kung ano yung mukhang hinaharap namin sa inyo sa negosyo na to. Pag punong-puno ka ng pagdududa, sir, mahirap yung sobrang sigurista. Gusto mo laging pakabig. Kasi ang Pinoy, sir, gusto nila resulta. Resulta muna bago subo. Kaya yung mga critics sa Pilipinas, sir, naluto. Ayun kasi nga naman, Pero ang yung mga nagsisidatingan dito, katulad ng mga ano po, yung mga walang ganun po. kasi madala na rin siguro mga Pilipino. Sige, sir. Ano yun lang si Ante Teresa? Rock and roll. Hindi naman natin masisi yung mga Pilipino Opo. nadala. Opo. Normal po yun. Ngayon, sir, sabi ko nga po sa inyo, hindi naman kami pumunta rito para imbitahan kayo. Kasi po, malaya ang pagpipili, malaya po yung choices mo. Kung ayaw mo, wag mo. Kung gusto mo, pagtulungan natin. Bakit? Itahan mo. Di mo ba? Hindi ko po sinasabi na magpa-member kayo. Inahain ko lang po sa inyo yung proposal namin. Sa kahit wala po sa vocabulary namin na kumita ng pera na galing sa masama. 3988 lang yan, sir. Papasira ako sa iyo. Hindi na mapapakita sa anak ko. Di mo ba? Yun na lang po ang meron ako. Salesman lang po ako. May na sweldo ko. Yun na lang po ang meron sa akin, sir. Hindi ko na hayaang mawala yun. Tama po ba yun? Yun po yung attitude ko. Sabi po ng magulang ko, di bali nang magitid ka, mangutang ka, huwag ka lang magutang. Huwag ka lang mangulo ko ng tao. Tama yan. Tama po yun. Tama. Imagine nyo, sir, tiwala lang. 35,000, pinadala ko sa upline ko, kay Miss Caroline Mercado. Monthly niya, 135,000, nakarating po siya. Tama po ba? Ngayon po, sir, yung susunod naman po, ipapaliwanag na lang naman po namin kung paano po yung mga access card
Yung mga negosyo na. Paano magpapamilya? Paano po yung sa membership po, pwede po kayong makipag-ano kay Auntie Teresa. Kasi po siya po yung nag-invest. Siya po, sa kanya po kayo. Bali, bibigyan na lang kami ng card. Ganito po yun. Sir, kung yung katanungan mo, sir, mas applicable kasi ito, sir, dun sa Pinas natin. May asawa ka ba, sir, sa Oo. Pinas? Pwede po natin i-address yan through sa asawa mo, through LBC po. Kasi po, habang nandun si Mrs. sa Pilipinas, naglo-loading business siya. Ngayon, naglo-loading business siya, sir. Siyempre, 10 to 14% discount siya doon. May override pa siya bumabalik, nabawi yung pera mo, hindi ka mahirapan ibenta yung access card. Doble ang kita mo. Hindi na niya masyadong nasahan yung buwan ng padala mo. Hindi ka mag-worry, may kinakain pa ba? Bakit? May araw-araw silang pinatutunan. Tama po kayo. Habang ikaw naman nandito sa Saudi, sir, dealer ka, sir. May kaibigan ka, chismis mo lang, sir. Eh, paano kung gusto niya? Kumita ka ng 500, sir. Dalawa kitaan mo. Di po ba? Endorser. Tama Ano po. kung halimbawa, di ba, nag-share mo, no? Tapos hindi lang A and B. Kumbaga, Wala pong nag-inapat problema sila. yan, ma'am. Ito po yung tinatawag natin na tulungan. Halimbawa po, kung nandito ka at kailangan kumuha ng A and B at nakakuha ka ng tag-isa ng A and B, natural, ma'am, hindi mo na pwedeng ilagay dito yun. Ilalagay mo na po siya dito. Dito sa sunod po nito. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nito, may potential na kumita. Paano kung may malagay na naman na isa dito? Kahit hindi siya gumagalaw, kumikita siya. Yan po yung tulungan na tinatawag. Hindi po kailangan, nandito lang sa'yo. Hindi po yung ganun. Tama po ba? Kaya po yung tinatawag natin na safety net, hindi kailangan na una, hindi kailangan na huli ka. Ganun po yun. Yun ang maganda sa business na siya. Opo. Halimbawa po kami, kung magme-member si ate, kung magme-member siya, siyempre, ilalagay namin siya dun sa sumunod sa kanya. Di ba? Ngayon, kung may magme-member naman po, mapupunta po sa lahat yun. Hindi na po sa amin yun. Sa inyo na po yun. So, maganda. Pero yung direct Pero referral nun, maganda ma'am. ang ano dyan talaga, yung sa Pilipinas. Aba, pero yung direct referral nun, ma'am, sa inyo yun, 500 yun. Plus kung nag-pairing pa sa inyo. Hindi pwedeng gumamit halimbawa international gano'n na kung sa ibang lahi na